Baka pinaglalaruan lang kayo ng imahinasyon ninyo. Kayong mga kabataan pa naman, ang lilikot ng utak pag nag-isip ng malalim. Akala ko kung sino mang nagtitrip lang na sinusundan ako. Pero patras yung lakad eh. Yung pala may pakpak. Ako ang batang tinuruan at tinawanan mo noon. Natatandaan mo ba? Dapat kasi pinatay mo na rin ako noon eh. Para hindi na kita mapatay ngayon. Nakaranas na ba kayong makadiskubre ng mga kakaibang bagay sa hindi inaasahang pagkakataon? Ako kasi, opo. At ang kakaibang bagay pala na yon ang nagdala sa akin sa mga pangyayaring sumubok sa aking tapang at naging isa sa hindi ko makakalimutang karanasan tungkol sa mga aswang. Magandang araw po sa inyo mga kayanggaw at sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Lalo na sa magnanarrate at mabu-voice act nitong sulat ko. Ako po si Bonito at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bonito, kumusta na bang pakiramdam mo? 3 araw ka na rin nagpapahinga rito sa bahay ni Mayor Teban ha? Heto po. Medyo mabuti na po ang pakiramdam ko, Manang Laura. Nakaligo na nga ako eh. Salamat po sa pagtatanong ha. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, may problema kasi ako eh. Ipakikiusap ko na lang sana sa'yo kung pwede. Kung pwede lang naman ha. Pakiusap? Well, sige po ba? Maayos na po talaga ang pakiramdam ko kaya bukas na bukas, babalik na rin ho ako sa pagiging driver ni Mayor. Ganun ba? Mabuti naman. Kasi si Krista, walang kasama sa paglilinis ng grotto doon sa likod ng veranda. Nagawi ka na ba ron? Masyadong masukal na, hindi ba? Hindi po ako naghagawi ron eh. Sa garahe lang po talaga ako madalas tumambay kapag nandito ako sa bahay ni Mayor. Baka pwede mo naman siyang tulungan sa paglilinis doon, iho. Ngayon po ba? Sige po. Pero papalitan ko lang ho itong puting t-shirt ko ang hirap po kasi maglaba nitong pag masyadong marumi. Lalo na kung mamantsahan pa. Ay, salamat naman at pumayag ka. Hayaan mo sa susunod ipaglalaban na lang kita. Gusto mo ba yon? Naku, salamat po talaga Manang Laura. Alam nyo naman, ang hirap-hirap pong mapaputi ng damit Ewan ko ba kung anong ginagawa ni nanay noon. Napakadali lang sa kanyang paputiin ito. Hindi ko talaga magaya eh.
Ito, maglinis na lang tayo, bilis. O siya, sige na. Mag-umpisa na tayo. O akin na yung hose. At padaraanan ko ng tubig itong likod ng Lourdes. Tsaka na lang tayo magtabas o magbunot ng damo kapag napaliguan na natin lahat ng rebulto at estatwa. Para naman mas lumambot din yung lupa mamaya. Oh, eto yung hose. Basain mo na lang at sasabunan ko na lang at sabay kuskus. Ay, nako. Ba't kasi naging ganito karumi at kasukal? Wala na yatang nakakaalalang maglinis dito. Nako. Kasi masyadong abala si Mayor sa munisipyo Sa tingin mo, may isipan pa niya magpalinis? Bakit kaya hindi si Sir Sherwin ang tanongin mo, no? Siya naman ang palaging walang ginagawa sa bahay na to, di ba? Asa ka pa sa isang yun. Tsaka, anak ng boss yun. Wala nga sa isip nun na maglaban ng sariling damit Maglinis pa kaya sa bakuran nila? Tapos, ako na labandera ang ginawang hardinera ni Manang Laura. Pero hindi ka rin makahindi. Di ba? Kaya nga Hindi ko talaga matiis si Sherwin kahit anong gawin ko. Ganito lang ang isipin mo. Maong na pantalon ni Mayor o ni Sir Sherwin ang binabrush mo. At ako naman, kunwari, sasakyan tong pinapaliguan ko. Yun na nga lang ang iisipin ko. Tamang reklamo lang naman ako pag hindi kaharap si Mayor at Manang Laura Ay, ayoko naman kasing maghanap ng trabaho sa malayo. Hirap akong makisama sa mga hindi ko gaano kakilala. Pero kailangan mo ring lumayo isang araw, no? Para naman makaranas ka kung paano mamuhay sa ibang lugar. Masasanay ka rin makitungo sa ibang tao kapag ganun. Ako, gusto ko talaga mang-ibang bansa pag may pagkakataon na. Hindi pa ganun kalakas ang loob ko Tsaka, pag-iipunan ko muna. Sa ngayon, okay na ako rito kay Mayor. May libreng pabigas na kada buwan. May sahod pa ako. Sa bagay. Galante naman si Mayor kaya kung bigas at pangunahing pangangailangan lang din naman ang habol mo, kaya ka nagtatrabaho. Naku, ayos na rito sa kanya, no? Sinabi mo pa. Ay nako, Bonito. Alam mo ba, mas maayos ka pa yatang kausap kesa sa tatay ko. Walang ginawa yon kundi ang sigawan at murahin ako. Para bang ginusto kong mailuwal dito sa mundo kung makapagsalita siya Mayor, nandito na pala kayo. Ay, akin na po ang bag ninyo. Gusto niyo po ba ng merienda? Oh, teka. Saan galing ang damong tinatapon ng dalawang yan? Teka nga. Bonito! Krista! Lumapit nga muna kayo dito. Huwag na sabihin. Teka, maglinis ba kayo ng groto? Ano po kasi, Mayor Ay, naku, mabuti na rin ho kasi ang pakiramdam ko kaya tumulong na po ako. Ano ba yan? Hindi ko inutos na linisin ninyo ang groto, Bonito. Bakit nyo ginawa yun? Kasi po, masukal na po doon Baka pamahain na po ng mga ahas. Mayor, ako lang po talagang inutusan ni Manang Laura nung una. Pero dumating po si Bonito at tinulungan po ako. Laura! Bakit mo inutusan ang dalawang ito? Nalinisin ang groto, ha? Alam mo namang walang ibang naglilinis doon, kundi ako! Mayor, huminahon po kayo. Ay, pasensya na kung masyado akong naging pakialamera. May ahas kasi akong napansin na gumagapang doon kanina nang sumilip ako mula sa veranda. May ahas pala talaga doon, Manang? Bakit naman po hindi niyo sinabi? Kung natuklaw po ako doon at wala si Bonito, grabe naman po kayo. Medyo natakot pa nga ho si Krista dahil baka raw may ahas. Kayo talaga, Manang Laura Ang sarap niyong sisanting tatlo,
Hindi kami nakaimik noon dahil halatang na bad trip si Mayor. Umalis siya sa harap namin na halatang gigil. Pero sa halip na sa loob ng bahay siya dumiretso, ay nagtungo siya sa veranda. At sinipat ang groto mula sa salamin doon. Namalikmata pa yata ako dahil mukhang ang rebulto na may sungay ang nakikita ko sa mukha ni Mayor nang lumingon siya sa kinaroroonan namin. Nadala ko pang isipang yon kinagabihan dahil hindi ako dinalaw ng antok. Kaya naisipan kong lumabas ng aking silid mula sa garahe. Nagulat ako nang makita si Mayor sa ganitong oras ng gabi. Magandang gabi ho, Mayor. Naku, nandito ho pala kayo. Pwede mo na siguro ako yung pagmaneho niyan bukas tumulong ka na nga sa paglilinis ng groto kanina, hindi ba? Opo, Mayor. Naku, pwedeng-pwede na ho ako mag-drive bukas. Mas masigla na po ako kaysa sa kalabaw, no? Mayor, pasensya na ho kanina. Napakialaman namin ang groto ninyo. Pasensya na rin at nagalit ako sa inyo. Marami kasi akong ginagawa noon na hindi ko na magawa. Simula nang naging mayor ako. Kaya minsan, nagugulat pa rin ako na may gumagawa na noon para sa akin. Pero alam mo, ang paglilinis sa groto, ang isa sa madalas kong gawin noon. Paborito kasi naming tambayan yan na mag-ina ko. Naku, pasensya na po talaga, Mayor napakialaman namin ang lugar na yun nang walang permiso mula sa inyo, Mayor. Pero aminin ko, umaliwalas ng gusto at luminis ang groto dahil sa inyo ni Krista. Mas nagugustuhan ko ng tambayan yun ulit. Tara na nga doon, Bonito. Pwede po bang dito lang tayo mag-usap, Mayor? Teka. Hulaan ko kung bakit ayaw mong tumambay doon, Bonito. Maliban sa nasira niyo mga ilaw doon. Dahil nabasa ng tubig at marami na rin sa palagay ko nasira. Siguro, nakita mo yung pinakaiingatan kong rebulto sa likod ng Lourdes, At natakot kayo. Tama ba ako? Nakakayang aminin, Mayor, pero opo natakot po kami ni Krista sa itsura ng rebulto. Bakit naman po kasi nandoon yun? Santo rin po ba yan o kakaibang nilalang katulad ng mga duwende at diwata? Ang pangalan ng rebultong yun ay Adito Aswang, Bonito. Teka, aswang po? Hala, bakit sa likod ng groto niyo pa talaga nilagay yun? Hindi po ba yun malas? Isang araw pag-uusapan natin ang tungkol doon, Bonito? Pero sa ngayon, yung lakad muna natin bukas ang pagtunan natin ng pansin. Sige po, Mayor. Kayo po ang bahala. Sige, pagkatapos ng tanghalian bukas, pupuntahan natin yung sitio na balak naming tulungan paunlarin ni Ma'am Sheila mo. Isasama ko na rin sana sina Sherwin at Kriste. Sa umaga po sa munisipyo muna kayo papasok? Hindi na ako papasok bukas ng umaga. Kaya pwede kang magpatanghali ng gising mo. Pero siguraduhin mong nakondisyon ang van, Yun ang gagamitin natin sa pag-alis. Ayos po, Mayor. Sige po. Nai-revolusyon ka na po yun kanina at ayos na po yung van. Ulitin ko na lang din po bukas para sigurado po. Anak ng tinapa. Teka, may nakapasok na tao sa bakuran ni Mayor? Hoy, Bonito! Nagising ka rin dahil sa ingay? Diyos ko naman, ano ka ba namang Krista? Pambihirang babae ka, Ba't bigla-bigla ka nalang sumusulpot,
Ang ingay kasi ng mga aso kaya lumabas ako. Yayayain ko sana si Manang Laura kaya lang naghihilik na siya eh. May nakita akong tao sa bakurang, Kriste. Teka, mukhang may nagbabalak na magnakaw kay Mayor ah. Parang nalaman yata walang bantay dito. Walang niya. Nasa veranda na siguro siya. Ano na lang ang gagawin natin? Pag kumatok tayo sa bahay, makikita tayo. Teka, magtago tayo sa uluhan ng van. At saka natin siya silipin kung nasaan siya banda. Teka, magdadala ako ng bato. Sige, batuhin natin siya para matakot. Pero sigurado ka bang tao yun? Mabilis ang kilos niya eh. Parang hindi ko napansin kagad dahil malamlam naman ang nilaw. Inatakpan agad siya ng isang haligi ng veranda. May mga bato na rin ako. Mauna ka na at magtatago naman ako sa likod mo. Baka nga may gustong magnakaw dito. Maingat kaming naglakad at nagkublis sa may unahan ng van. Sinilip ko ang veranda at nakita ko ulit ang figura. Pero hindi yun humihinto. Para siyang tsubibo na tuloy-tuloy sa paggalaw. Teka, nakita mo ba yan, Krista? Walang iya. Anong klaseng nilalang yan? Baka aswang yan, Bonito. Wala namang normal na tao na makakagawa niyan kung hindi kakaibang nilalang. O baka engkanto? Ay, Diyos ko! Magtago na lang kaya tayo. Baka mapansin pa tayo, lagot na. Bahala na. Pero babatuhin na lang natin kung ano man yan. Marami tong hawak kong bato kaya imposibleng walang tatama sa kanya, no? Basta, sabay na lang tayo sa paghagis para marami pang babagsak. Sige, batuhin na lang natin. Pero kapag napansin niya tayo, tumakbo na tayo, ha? Pinaulanan namin ng mga batong kakaibang nilalang sa veranda. At sa dami nun, natamaan din yata namin siya. Kaya napatigil siya sa pagkilos. Napayuko kami ni Krista hanggang sa tuluyang napaupo na lang sa sahig. Silipin mo siya, Bonito. Siya yata yung humahangos eh. Naku, baka papalapit na siya dito sa ating lagot tayo. Walang iya. Anong klaseng nasmamuli mo to, Krista? Tignan mo. Naglalakad siya ng mabilis pero paatras. Uy, teka. Alis na siya oh. Teka, ayun oh. Lumipad na siya palabas ng gate. Halos magkasabay kaming tumayo ni Krista noon. Kaya kitang-kita namin pareho ang katawang tao na may pakpak na lumagpas sa mataas na gate. Nag-ingay naman ang gate na parang may bumangganon mula sa labas. Makakatulog pa kaya ako nito, Bonito? Diyos ko, kurutin mo nga ako, baka napanaginip lang ang lahat ng to. Grabe. Walang iya, grabe nga yung kaba ko eh. Pero buti na lang talaga. Umalis na siya. O siya, pumasok ka na sa kwartos niyo ni Manang Laura. Bukas na lang natin pag-usapan ang nangyari. Basta ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Mag-lock ka na rin ang pinto mo, ha? Mag-isa ka pa naman sa silid mo. Naghiwalay na kami ni Krista. Bumalik siya sa silid nila ni Manang Laura na nakadikit sa kusina. Habang ang sa akin naman ay sa kabilang bahagi pa. Napapagitnaan nito ang malawak na gate. Kinaumagahan, nagre-revolusyon ako ng sasakyan ng lapitan ako ni Sir Sherwin. May hawak itong bimpo na may yelo at mayat-mayay dinampi sa ulo niya. Napapangiwi pa siya habang ginagawa yon. Kinabahan tuloy ako dahil naalala ko ang nilalang na binato namin ni Krista ng gabing yon. Hoy, Bonito! Baka pwedeng tapusin mo na yung pagre-revolusyon mo na sasakyan, ha? Kulang pa ako sa tulog eh. Ang ingay niya, no? May nanunuot sa utak ko kaya nagising ako nang wala sa oras dahil dyan. Storbo. Pasensya na kung naistorbo ko kayo, sir. Papatayin ko na to, sandali lang. Teka, mukhang may iniinda kayo, sir. Paano po pala kayo riyan? Ay, puwisit. Napalaban ako sa bar kagabi. Napukpok ako ng flower base ng pesting lalaki na kagalit ko. Hindi nga babasagin yung lalagyan pero
buong pinutol na kawayan naman pala. O kaya ito, nagkabukol ako. Ha? Sigurado kayo, sir? Ilang oras ba kayo nakauwi kagabi? Bakit parang ayaw mo yata maniwala sa akin at nagtatanong ka pa ha? Pasensya na ulit sir, pero ano kasi, kagabi, may binato kami ni Krista na kakaibang nilalang na nakapasok sa bakuran. Hindi namin nakita ni Krista ang mukha pero naaninag namin ang figura niya. Baka kayo pala yun. Napagkamalan lang naming aswang dahil sa madilim na veranda. Walang ya. Tiraulo ka! Halika nga rito, tarantado ka. Ano kas mga pinagsasabi mo ha? Sherwin, ano ba? Tama na yan! Ang aga-aga, ba't nambubugbog ka, ha? Huwag ka makialam dito, Krista! Tuturuan ko lang naman ang leksyon ng lalaking to. O ito! Basta kasabugin ko yung gusto mong visit ka! Aray ko sir! Tama na, mawawa naman kayo! Hindi na po maulit! Sir Sherwin, ano ba kayo? Bakit nyo naman sinasaktan si Bonito? Kagagaling lang ho niyan sa trangkaso, baka mapano pa dahil dyan sa ginagawa ninyo. Lalong sumasakit ang bukol ko sa ulo eh. Dahil sa impeste ka. Ayos-ayusin mo ang paraan ng pananalita mo sa akin ha. Sa susunod, hindi lang bugbog ang aabutin mo. Kung hindi, papasisante kita kay Papa. Tumalikod na si Sir, pero sa galit niya, marahas niyang inalis ang tukod sa nakabukas na hood ng van na nadaanan niya. Kaya malakas na bumagsak yun. Nilingin pa niya ako at pinapata ng kamao habang naniningkit ang mga mata. Nahaplos kong pisngi kong tinamaan ng suntok. Nangingilo ko sa sakit. Mabuti na lang at nakailag ako. Hindi tinamaan ang nguso ko o nalagasan man ng ngipin. Dito ka lang, Bonito, ha? Ikukuha kita ng yelo para dyan sa pisngi mo. Ako lang nga itong nagmamalasakit eh. Ako pa tong binugpog. Ano ba kasing ginawa mong bata ka? At gano'n na lang ang galit sa'yo ni Sir. Sinabi ko lang naman ang nangyari kagabi. Kasi naisip ko baka siya ang nabato namin. At hindi lang kung sinong akala naming aswang ni Krista, Manang Laura. Ayaw lang ni Sir Sherwin na pinaglololo ko siya. Lalo pa at umagang-umaga, tapos may iniinda rin siyang sakit. At tungkol sa nakita niyo kagabi, may patunay ba kayo ha? Baka namamalikmata lang kayong dalawa ni Krista niyan. Oh, heto na ang yelo. Idampi mo dyan sa pisngi mo, Bonito. Ay, sa susunod, kapag nakita mong hindi maganda ang mood ni Sherwin, huwag ka na magbiro o makipag-usap, okay? Walang sinasanto yun kapag buwisit. Total, kaibigan mo naman si Sir. Ikaw na lang ang mapaliwanag sa kanya ng tungkol dun sa nakita nating kagabi. Para naman maniwala siya. Hayaan mo na yon kung ayaw niya maniwala. Basta tayo, gawin na lang natin ang lahat para hindi na maulit yun. Sasabihin ko talaga kay Mayor na maglagay ng mga panlaban sa aswang dyan sa gate. Nasisiguro nyo ba na aswang ang nakita nyo? Baka naman imahinasyon nyo lang yun. Walang magtatangkang aswangin si Mayor dahil napakabuti at matulungin niyang alkalde. Di, umiyaw yung figurang nakita namin nang matamaan ng mga bato sa veranda. Parang tsubibo nga kung gumalaw malang eh. Kahit tignan nyo pa, tiyak na maraming bato sa veranda ngayon. Nagwalis na ako kaya wala na yung mga bato, Manang Laura. Pero totoo talaga yung nakita namin kagabi ha. Lumipad pa nga yun sa ibabaw ng gate palabas eh. Sa laki nun, imposibleng paniki yun o uwak na malaki, Manang. Kitang-kita ko rin na naglalakad siya ng paatras, Manang. Pero ang bilis niya ha.
Buti na lang hindi kami nakita. Humahangos siya at parang ang amoy malansa ang pag-aalala ko eh. Marami ng problema si Mayor sa ngayon. Kaya huwag niyo na munang sabihin ang tungkol dyan. Ako nang bahalang humanap ng tiyempo. Pero pag bumalik yun at manakit manang, lagot tayo. O baka maisipan pang pasukin tayo o sila Mayor sa loob ng bahay. Delikado yun ha? Oo, tama na Krista, Manang Laura. Mahirap na pag bumalik yun at mambiktima pa sa atin dito. Tapos hindi natin may pagtatanggol ang sarili natin. May marami pa akong pangarap sa buhay, no? Para basta na lang magpalapa doon? Naku, gusto ko pang makita ang junior ko. Lalo na ako, Manang Laura. Pangarap ko pa namang libutin ang buong mundo pag nakapag-ipon na ako. Ako na ang bahala na magsabi kay Mayor ng tungkol dyan. Pero baka pinaglalaruan lang kayo ng imahinasyon ninyo. Kayong mga kabataan pa naman, ang lilikot ng utak pag nag-isip ng malalim.
Hoy. Ito po si Bonito, Lola Selma. Driver po siya ni Mayor Teban. Si Sherwin naman po, biglang umalis. Napahiya po yun. Kasi nahulog sa duyan niya sa likod bahay. Pinagtawanan pa namin. Magandang hapon po, Lola Selma. Kumusta na po kayo? Ayos lang naman ako. Ikaw naman ang kamusta? Mukhang magaan naman ang enerhiyang nararamdaman ko sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Naku, salamat po kung ganun. Pero sa tingin ko po, kailangan ko pa ng pandagdag tapang at lakas ng loob eh. Meron po ba kayo nun? Meron naman. Hindi ko basta ibinibigay yon. Pero dahil magaan naman ang loob ko sa'yo, Ay, naku, hindi po ako pasaway na bata, Lola. Yun lang. Medyo makulit po ako. Nararamdaman ko. Malaking may tutulong mo sa problema na kahaharapin ni Mayor Apo. Kaya dapat maihanda mo rin ang sarili mo, ha? Teka, ibig niyo po bang sabihin, mapapalaban talaga ako sa mga aswang? Maaaring mangyari yan at higit pa. Kaya mahalaga na hindi ka lang matapang, kundi matibay din ang loob mo. Lalo na sa pagtanggap sa mga makikita at masasaksihan mo. Heto, tanggapin mong bato na magpapawala sa pagdududa mo at magpapakalma sa'yo. Salamat po rito, Lola Selma. Naku, iingatan ko po talaga ito. Krista, ito naman ay ibigay mo sa kaibigan mo. Tako, kung hindi ko lang ramdam na higit pa sa kaibigan ang turing mo sa lalaking yon, ay hindi ko siya tutulungan. Abay, ni amoy niya, hindi ko alam, para bigyan siya ng kinakailangan niyang proteksyon. Lalo na ang pagalingin siya kung ano mang lumukob na masamang enerhiya sa kanya. Salamat po sa pag-unawa, La. Mana lang naman kasi ako sa inyo eh. Hanggat kaya kong tumulong, ay tutulong ako ng bukal sa loob ko. Kaya nga maswerte ako eh. Lalo na sina Sir Sherwin at Mayor. Dahil sa pagiging matulungin mo, Krista. Kasi kung si Manang Laura lang, naku, kailan pa kaya tayo magiging handa, no? Kapag nilalapan na tayo ng aswang. Yang Laura na sinasabi nyo, bantayan nyo rin. Lalo na at wala si Mayor sa tabi ninyo. Dapat kasi ginawan nyo ng paraan na masabi sa kanya ang problema bago pa siya umalis. Hindi ba't ikaw naman ang nagmamaneho para sa kanya, Bonito? Nadawag po kasi ako nung magsabi kanina, Lai. Baka magulo kasi ang lakad niya. Tapos kung mananatili siya at wala rin namang mangyayari, ako mayayari. Lalabas na niloloko ko lang siya, hindi po ba? May punto ka naman. Siya, na kay Krista na mga gamit na ilalagay nyo sa bahay ni Mayor para hindi na kayo basta-basta mapasok ng aswang na alan. Mahalaga rin na magsama-sama kayo palagi, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. Maraming salamat, La. Aalis na po kami. Susundan pa kasi namin si Sherwin eh. Maraming salamat po ulit, Lola Selma. Alis na po kami. Isinuksok ko sa maliit na bulsa ng pantalon ko ang manilaw-nilaw na bato na ibinigay sa akin ni Lola Selma. Nagmamadali kami ni Krista noon para maabutan pa si Sir Sherwin na matino sa paborito nitong bar. Mabuti na lang at wala pa siyang kasama sa pinili niyang mesa, kaya malaya namin siyang nalapitan. Eto Sherwin ha. Ang sabi ni Lola Selma, ipatak mo raw ito sa inumin mo. Kapag nagkulay asul ang inumin, ibig sabihin walang problema. Pero kapag nagkulay ube, wag na wag mong inumin dahil may pampalasing na likido raw yun. Sa akin na yan. Pero bahala na mamaya. Kung bahala at magawa ko, di ayos. Pero kung hindi, pasensya na ha. Wala ka talagang pakialam kung may masamang mangyayari sa'yo, no? Nakakainis ka naman. Nababaliwala ang pag-aalala namin sa'yo eh. Oo na, sige na. Kaya ko na to. Kita lang tayo sa bahay mamaya. Ay sir, baka naman pwedeng sa bahay na lang kayo uminom. Para mas ligtas kayo. Baka sabayan pa namin kayo kahit kaunti kung sakali.
Sus, ayoko no. Sige na, iwan niyo na nga ako. Bago pa ako tuloy mainis na naman sa inyo. Makakalimutan ko pang bati na tayo. Mahirap na. Tsaka may hinihintay akong chicks no. Chicks pala ha? Sige, bahala ka. Pero pinapaalala ko lang na wala ang papa mo ngayon ha. Kaya kapag may hindi magandang nangyari sa'yo, ewan ko na lang. Tara na, Bonito. Dumaan na tayo sa palengke at bumili ng maraming asin at bawang. Hayaan na natin siya riyan. Hoy! Buksan niyo tong gate! Bilisan niyo! Hinahablo ka ng aswang dito! Teka, si Sir Sherwin yan ah. Ano daw? Naintindihan mo ba sinabi niya? Parang hindi ko marinig ah. Sumasabay sa kalampag eh. Hindi ko maintindihan pero pagbuksan na natin siya. Bilisan mo. Basta ikaw nang kumausap sa kanya. Mukhang malala ang pagkalasing niyo. Hindi na marunong magbukas ng gate eh. Aswang! Nandiyan na ang aswang! Diyos ko! Aswang daw, Bonito! Yung asin kukunin ko na! Isasabi ko kaagad sa labas habang nagbubukas ka ng gate. Bilisan natin! Basta aswang ka na yan, baka! Nataranta kami sa mga kilos namin noon habang nagsisisigaw at walang tigil ng pagmumura si Sir Sherwin sa labas. Panay pang kalabog ng gate at hinahataw niya ito. Nagsaboy niya si Krista ng asin habang nagbubukas ako ng gate. Narinig naman namin ang angil ng aswang dahil doon. Bumagsak si Sir sa harapan namin pero gumapang pa rin siya papasok. Walang hiyang aswang ka! Umalis ka na rito! Hetong asin para sa'yo! Walang hiya! May dinunod na baong dito sa bulsa ko! Sige! Ayaw mo pang umalis ha! Tikman mo muna to! Isara mo ng gate, Bonito, bilis! Ipasok na natin sa bahay si Sherwin! Oh, ito na! Pesting na swang yan! Teka! Maghahanap ako ng tubo ng ipangahataw sa kanya sa susunod. Pahiran natin nung lagis na bigin ni Lola Selma para mas tumalab pag pinalo yung aswang na yun. Walang yung aswang yan ah. Akala ko kung sino mang nagtitrip lang na sinusundan ako. Pero patras yung lakad eh. Yung pala may pakpak. Anong nangyayari at ang ingay ninyo? Abay, Sir Sherwin, napano ka? Ba't nadungis-dungis mo? Ilak niyo ang pinto ng buong bahay, pati yung mga bintana, Manang. Baka pasukin tayo rito ng aswang. Nagpakita na naman yung aswang sa inyo? Naku, bakit sa akin hindi? Naku, huwag niyo na pong pangaraping makita, Manang. Baka kasi mapauwi pa kayo sa inyo nang wala sa oras eh. Maligo ka na muna, Sherwin, para mahimasmasan ka. Hindi ka lang kasi amoy alak eh. Amoy kanal ka rin. Langya, nahulog kasi ako sa kanal, banda kila Kapitan. Malas din yung sinakyan kong tricycle eh. Kasi hanggang highway lang. Hindi kinain ng goma ang bigat ko kaya na-flat. Sige na, maligo ka na muna doon. Mamaya na tayo mag-usap ulit. Ano bang gusto mong kainin? Tsak, gutom ka na naman yan. Ano na lang. Noodles na may itlog na lang. Dagdagan mo na lang ng manghang ha. Nga pala. Salamat pala sa inyo, Krista Bonito. At saka, pasensya na talaga sa pagkat o ugali ko ah.
Laura. Pasensya na talaga, Sir Sherwin, kung kailangan ko kayong iwang tatlo rito kung kailang wala ang papa mo. Ang totoo niyan, hindi talaga ako nakatulog dahil ninenervyos ako ng sobra gabi. Manang Laura, hindi ka naman namin pababayaan kung sakali. Kung gusto mo, dito ka na rin sa loob ng bahay matulog habang wala si Papa. Tama-sama tayo mga patito. Oo nga naman po, Manang Laura. Nakakalungkot naman po na iiwan niyo kami rito. Pare-pareho lang naman po tayong natatakot sa aswang na yun. Mahirap din sa akin na iwanan kayo pero mas mahihirapan ako kung hindi ako makakaalis. Kasi ang utak ko ayaw nang makinig eh. Ganyan kasi ako. Kapag tinamaan na ng nerbiyos, ang hirap pakalmahin hanggat hindi lumalayo sa lugar o sanhi ng nerbiyos ko. Baka maging pabigat pa ako sa inyo. Kung ganun, ihatid na kita sa inyo kung ganun, Manang Laura. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa inyo sa daan eh. Nako, wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Sir Sherwin, ikaw nang bahalang magsabi sa papa mo, ha? Maraming salamat talaga. Tsaka, patawad ka mo. Wala kaming magawa, kundi ang hayaan si Manang Laura na umalis. Pero sa halip na mag-alala, ay mas pinili naming ihanda ang paligid sa posibleng pagbabalik ng aswang na Alan, sabi ni Krista. Yun pala ang tawag sa klase ng aswang na paatras kung umatake, ayon sa Lola Selma niya. Tignan natin kung hindi siya tatablan ng kuryente sa mga pader at gate. At pag tinamaan siya ng mga ilaw na pinaglalagay natin, naku, ewan ko lang kung hindi siya masilaw. Mabuti na lang at naalala niyo yung mga ilaw, sir, no? Naku, naayos ko na rin sa wakas sa mga yan. Pati yung sa grotto. Ibinilin pa naman yan sa akin ni Mayor eh. Lagot ako kung hindi yun naayos. At nakabalik na siya. Uy, alam ko na. Good idea. Sa grotto tayo tumambay sa gabi habang nag-aabang sa aswang. Naku, malaya pa natin siya makikita. Kasi sa labing lang naman ang pagitan sa veranda eh. Magandang naisip mo, Sherwin. Huwag lang nating pailawan ng grotto para hindi tayo makita. Oo nga no. May tapos, kitang-kita natin kung sino man ang papasok mula sa gate. Hindi na naman siya basta-basta makakapunta sa grotto eh. Kasi nakalak naman ang salamin na pintuan ng veranda. Ayos ang plano natin ah. Baka akala ng aswang dahil sa mga bata pa tayo. Matatakot tayo ng basta-basta. Akala lang niya. Teka, ano ito aswang ang isang tot? Bigay ng lolo ni Papa? Ano naman kaya ang pakinabang niya to? Wala siyang sinabing dahilan, sir eh. Hindi na rin ako nag-usisa at nahihiya naman ako. Teka, pwedeng buksan dito sa ibabaw to ah. Teka, mailabas ka at masuri kung ano ba talaga to. Mamaya ito pala ang habol ng aswang kasi sa kanila to. Palagay niyo. Oo, pwede. Kasi kung ang mga Katoliko, may mga iba't ibang rebulto ng santo na dinadasalan, baka ang mga aswang ganun din. Kaya nga eh. Baka mamaya may sumpa rin to oh. Natuklasan ko rin pala kagabi na may nagdala din ng kung ano sa inumin ko. May nagkulay ubi yung kinumin na inabot ni Santi. Talaga, sir? Nausisan niyo ba yung Santi? Kung para saan ang nilalagay niya sa inumin ninyo? Tsaka, paano niya na kayang gawin yun sa'yo? Di ba magkaibigan kayo? Yun na nga eh. Ginayuma pala ako ng walang ya. Nalaman namin na taga-norte pala siya. At gusto raw mapalapit sa akin ng kapatid niyang babae.
Kanya yung nagawa yun. Yan na nga yung sinasabi mo, Bonito. Bakit parang imbis na makilos in love ka, lagi kang lasing? Ano bang naramdaman mo? Lagi mainit ang ulo. Pero natatanggal lang pag nakainom na. Ganun lang. Baka may panlaban ka. Ano? Aminin mo. Baka may anting-anting ka rin dyan. Nagya ka. Inabol na nga ako ng aswang eh. Hahanapan mo pa ako ng anting-anting. Ang pira ka naman mag-isip, Krista eh. Pero itong revolto na to, ang mas nagpapagulo sa utak ko ngayon. Sir, huwag mo nalang pilitin siguro kung ayaw naman talagang matanggal. Baka mapagalitan pa tayo ni Mayor pag dumating siya eh. Walang ya. Parang demonyo kahit tsura na ito. Ayoko na nga. Pabayaan na lang natin yan. Huwag na lang din tayong tumambay dito sa grotto. Kasi mas natatakot na ako eh. Pero teka. Ito yung pinakamagandang lugar para sa akin eh. Para sa atin. Lalo na, may access mula sa loob at labas ng bahay. Na tayo lang ang makakalabas-masok. Nakakatakot lang naman yung itsura ng revolto pero hindi naman nangaano eh. Kaya hintayin lang natin si Mayor na sumagot sa mga tanong natin tungkol dyan. Oo, tama ka nga, Bonito. Yung si Papa naman hindi naman basta-basta nangungulekta ng bagay na alam niyang walang pakinabang.
Pweste! Hindi natin napaanda ng ground ng Paderot Gate. Makapasok tuloy siya. Kaya mo na anak. Ang mabuti pa, pumasok tuloy tayo sa loob ng bahay. At ako na bahala sa aswang na yan. Teka, hindi ka namin iiwan pa. May mga panlaban kami sa aswang dito. Tutulungan ka namin talunin siya. Mayor, parang sisirain niya sa salamin oh. Kailangan siguro natin pumasok at baka matamaan tayo ng mga bubog. Mabuti pa nga kung ganon. Mas madali natin siya mapapalibutan sa loob ng bahay. Di hamak na mas marami naman tayo kaysa sa kanya na nag-iisa. Umaangil na ang aswang sa labas. Parang tuwang-tuwa pa ito na binabalya ang sariling katawan sa salamin. Sinamantala namin yon para makapasok sa loob ng bahay. Pero bago pa man kami makapasok, ay nabasag na nito ang salamin at parang tsubibo na nakalapit ng paatras. At dahil pinakahuli sa amin si Mayor, ay naabutan siya ng aswang at mabilis na naharangan. Niyapos nito si Mayor. Aray ko! Ano ka ba? Bitawan mo akong aswang ka! Pa! Pweste kang aswang ka! Bitawan mo ang papa ko! Eto sa'yo! Marunong sa martial arts si Sir Sherwin, kaya mabilis niyang sinipa ang aswang sa likod. Yun nga lang, kapag lasing, nagiging walang silbi. Hindi raw katulad ng iba na kapag nalalasing ay nagiging masigla. Siya talaga ay nawawalan ng lakas. Tamang takbo lang ang alam at hindi siya marunong lumaban. Tumigil kang aswang ka! Matakot ka rito sa bawang at asin na isasaboy ko sa'yo! Tignan ko lang kung hindi ka aray dito sa pamalukod tubo! Yeah! Sa groto naganap ang labanan namin. Pinagtulungan naming tatlong aswang, pero dahil yakap-yakap nito si Mayor at ginagawang panangga ay nahihirapan kaming tamaan ito ng husto. Ang asin at bawang lang na sinaboy ni Krista ang may epekto rito at napapadalas ang pag-angil nito. Nasusunog na ang balat nito dahil doon. Sherwin anak, yung rebulto, buksan niyo! Anong bubuksan, ha? Babasagin yung anito aswang namin! Hindi maaari! Ah! Ito, yung tubo ko. Yun yung gawin mong pambasag, sir. Ito, tuloy mo. Hindi nyo maaaring sirain ang nabunto ng pinuno namin! Ah! Wala ka nang magagawa, aswang. Bilisan mo, Sherwin. Basagin mo yan bago ka pa niya malapitan. Paubos na tong asin at bawang ko. Halika rito, aswang ka! Ako naman ang gagapos sa'yo ngayon! Dahil malaking tao si Mayor, sinamantala niya na ang aswang na ang atensyon ay na kay Sir Sherwin. Nagawa rin niyang yakapin ito ng husto. Pagkatapos ay ibinalibag niya ito sa estatwang diwata sa gilid. Umangil ang aswang dahil dito. Isa pang beses ng pagbalibag at tumama naman ang likod nito sa patusok na sombrero ng duwende. Tinadyakan palalo ito ni Mayor, kaya mas lumakas pa ang pag-angil nito dahil sa sakit. Teka, paano ba ito ba? Ang hirap buksan nito eh! Anong bubuksan ang pinagsasabi nyo? Gawa sa kahoy ng mga kolong na butong yan. Kaya imposibleng bagay na mabasag ninyo yan. Kaya pala, magkono ah. Sherwin anak, itong aswang na lang ang paluin mo. Ako na bahala dyan. Sige ba? Walang iya kang aswang ka. Bitawan mo ang leg ng papa ko. Babasagin ko yung bungo mo. Sinugod na ulit ni Sir Sherwin ang aswang gamit ang tubo na ginawa ko. Pero naitulak ng aswang si Mayor, kaya silang dalawang nagbanggaan. Napasigaw pa si Krista at nahagip ito ng pagbagsak ng mag-ama. Nakabantay naman ako kaya mabilis kong nadampot ang tubo at ako naman ang humataw sa aswang. Nakabangon agad si Sir Sherwin at magkatulong kaming binugbog ang aswang.
Malikot pa rin ito pero napapansin namin na panay na lang ang ilag at harang na mga braso nito sa katawan. Kaya itinodo na namin ang pambubugbog. Mukhang tinablan na rin ito ng ginawa namin at unti-unti nang humihina hanggang sa bumagsak na ito ng tuluyan sa lupa. Hindi maaari! Kukunin ko ang rebulto namin sa inyo! Gagamitin namin yan para muling magpalakas at pagarihan ang mundo! Yan ang hindi mangyayari. Hanggat nandito ako! Ay! Ano ginagawa mo sa rebulto? Bakit mo nahatiin sa dalawa? Ang batsikor na ng dakilang manunudis! Hindi na ito ang dating rebulto ng iniuno nyo, Tay Mauro. Pinaiban na ito ni Itay. At ito sungay na inilagay ay kinuha mula sa luma. Para naman matuntun nyo pa rin. Kasi alam naming hahanap-hanapin nyo ito eh. Dito namin itinago ang Bachikordo. Dahil alam namin na darating ang araw na ito. Napanganga ako sa hawak na patalim ni Mayor noon. Isa iyong Bachikorno na may patalim sa isang dulo. Pero lalo akong napanganga nang tuluyan na ngang bumalik sa orihinal na anyo ang aswang at namukaan na rin namin ito. Ngayon, oras na para pagbayaran mo ang ginawa mo sa lolo't lola ko. Tay Mauro! Mayor, sandali! Paano napunta sa'yo ang Bachikorno na yan? Ibinaw namin yan sa libingan ng anito ng aswang noon ah! Simple lang naman, Tay Mauro. Nakuha namin ito ni Itay sa libingan niya. Dahil alam naming hahanap-hanapin ito ng mga aswang na pumatay sa lolo't lola ko. Mauro, ako ang batang dinuruan at tinawanan mo noon. Natatandaan mo ba? Pagkatapos mong lapain sina lolo't lola bilang pinakauna mong biktima, dapat kasi pinatay mo na rin ako noon para hindi na kita mapatay ngayon. Walang pag-aalinlangang itinarak ni Mayor ang kumikinang na Bachikorno na hawak nito sa tiyan ng matanda. Sunod nitong sinaksak ang bahagi ng puso at ginilitan ang leeg. Pinadaan pa niya ng hugis krus ang buong katawan ng aswang sa pamamagitan ng patalim. Tama na po! Hindi po kayo mamatay ito! Tigilan niyo na po yan! Nagawa ko na rin ang pangako kung gaganti ko kayo sa pumatay sa inyo, lolo't lola. Tumulo rin ang mga luha namin ni Krista noon at tahimik na umiyak dahil sa nasaksihan namin. Ang katawan ng matanda noon ay napaliguan ng dugo, ngunit unti-unti ring natunaw. Pagkatapos ng nangyari ng gabing yon, pare-pareho kaming natulala. Hindi maalis sa isip ko noon ang nasaksihan ko, lalo na ang pagpatay ni Mayor sa aswang. Natanong ko pang sarili ko noon kung tama ba o mali ang ginawa niya. Pero kalmado lang si Mayor at halatang alam ang ginawa. Hindi siya pumasok sa munisipyo ng sumunod na araw. Nilinis niya ang groto at inasikaso ang pagkain namin maghapon. Pagkatapos ay inutusan niya sina Sir Sherwin at Krista na sunduin si Lola Selma. Madilim na nang matapos kami sa pagtatanggal ng kuryente na inilagay namin sa gate at kahabaan ng pader. Ang mga ilaw na idinagdag sa bakuran ay inalis na rin. Nang may nag-doorbell, si Mayor din ang nagbukas. Napansin ko si Manang Laura pala yun, pero hindi pa ito pumapasok. Nagtaka ako kaya lumapit ako sa kanila. Oh, akala ko tuloy ka nang umalis, Laura. Mabuti naman bumalik at magkaliwnawan din tayo. Pero anong nangyari sa'yo at mukha kang galing sa pag-iyak ka? Tama na ang pagpapanggap bilang mabait at maaasahang alkalde ng bayan, Mayor Esteban. Huwag na kayo magmaang-maangan pa.
Ano ginawa ninyo sa tatay ko, ha? Oh, teka. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Laura, ha? Dahil kung kilala mo talaga ang tatay mo, hindi mo ako kakausapin ng ganyan. O teka, tama ba naisipin kong nagpapanggap ka rin katulad niya, ha? Kasalanan nito ng pamilya niyo, Mayor! Ninakaw niyo ang rebulto ng anito aswang namin! Pinigilan ko lang ang masasama ninyong balak, Laura. Bakit ba kasi ang titigas ng ulo ninyo? Sinubukan ko kayong tulungan para makalimutan ninyo ang alito na yon. Pero hinanap niyo pa rin. Sa amin ang rebulto na yon, Mayor. Tandaan mo na hindi na yun sa inyo, Laura. Alam ng ama mo yon dahil sinabi ko sa kanya kagabi bago siya nawala. Nawala? Anong ginawa niyo sa tatay ko, ha? Manang Laura, ayos lang po ba kayo riyan? Babalik na ulit kayo rito? Pero sa halip na sagutin ako, ay nanlisik ang mga mata ni Manang at umirap ito sa akin. Nakakuyom ang mga palad niya, kasunod no ng unti-unting pag-iba ng kanyang anyo. Sa harap namin mismo. Kinagaspas nito mga pakpak at nag-umpisang umangat mula sa lupa. At lumipad ito sa ulunan namin. Muntikan pa akong matuluan ng laway niya. Aswang din si Manang Laura, Mayor! Pakalapain niyo tayo! Tumakbo ka sa loob ng bahay mo nito. Magtago ka noon, bilisan mo! Pero, baka paano kayo dito, Mayor? Kaya ko na ang sarili ko! Huwag naman tigas ang ulo! Napilitan akong tumakbo sa loob ng malaking bahay pero nanatili ako sa likod ng pinto habang sumisilip sa labas. Nakita ko ang pagdukot ni Mayor sa bulsa niya. Isinuot niya sa mga daliri niya ang bachikorno at mabilis na iginalaw ang kamay sa unang pag-atake ng aswang. Umaangil ang aswang dahil natatamaan ito. Nandidilat na naman ang mga mata ko at binalot ng pamilyar na kaba. Pero agad na napahawi yun nang dumating sina Krista at Sir Sherwin kasama si Lola Selma. Hindi na ako nagdalawang isip na lumapit sa kanila. At basta na lamang natigil din ang labanan. Kung gusto mo pang mabuhay, Laura, tanggapin mo na ang pagkatalo ng angkan ninyo at umalis ka na rito. Wala nang silbi ang buhay ko kung wala ang tatay ko. Pero bago ako mawala, igaganti ko siya. Sige, kung yan ang gusto mo, tanggapin mo na ang iyong katapusan. May isinaboy si Lola Selma sa lumilipad na aswang. Dahilan ng muli nitong pag-angil. Sunod ay hinataw niya ng hinataw ito ng latigo. Hindi niya tinigilan ang aswang kahit nang humihiyaw na ito sa sakit at tuluyang bumagsak sa lupa. Umalis ka na rito, Laura! Huwag mo sayangin ang pangalawang buhay na binigay sa'yo. Huwag kang tumulat sa ama mong nagtatago sa pagiging mabuting tao! Pero hinahanap ang anito para gamitin sa kasamaan. Sinugot pa talaga niya kami dito sa bahay, ha? Sige na, Laura. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Nag-anyong tao si Manang Laura sa harap namin. Hirap itong tumayo, pero pinilit ito. Patuloy ito sa pag-iyak. Tapusin na natin itong hidwaan ng pamilya natin, Laura. Huwag kang mag-alala. Ipagpapatuloy ko pa rin ang napag-usapan namin ng tatay mo. Ipapahanap na lang kita kay Hilda. Nabalot kami ng katahimikan habang dinatanaw si Manang Laura na naglakad palayo. Madilim na ang paligid at maririnig na ang huni ng mga kulisap. Naroon din ang pagdaan ng huni ng uwak. Ang buntong hininga ni Mayor ang nagpabalik sa amin sa katinuan. Tara na ho. Pumasok ko tayo sa loob, Lola Selma. Doon na ho tayo mag-usap-usap. Dito na lang muna kami sa veranda ni Krista pa. May pag-uusapan na kaming importante. Ay, naku naman, Sherwin, anak. Huwag ka na mahiya.
Itanggap ko naman si Krista eh. Pagkatapos naman ng pinagdaanan natin kasama siya, sa tingin mo, hayaan ko siyang lumayo sa'yo. Naku, imposible mangyari yan, no? Kung ganun, maraming salamat sa suporta pa, ha? The best ka talaga. Huwag niyo po kalimutan si Bonito baka magtampo yun. Ay, naku sir. Nandito na ako sa tabi-tabi, no? Basta sabihin niyo lang kung anong kailangan niya ni Mayor, ha? Salamat sa pananatili sa amin, ha? Kahit naging magulo ang sitwasyon natin, alam niyo na, nagstay pa rin kayo sa amin, Bonito. Kahit na nakasaksi ka pa ng hindi maganda. Pasensya na talaga, ha? Pero huwag kang mag-alala. At hindi naman mauuwi sa wala ang lahat ng ginawa mo. Mukhang kailangan mong lumipat ng bahay, Mayor Teban. Masyadong mabigat ang enerhiya sa bahay na ito ngayon para manatili pa kayo. Alam niyo, pinag-iisipan ko yan, Lola Selma. Mabuti naman kung ganon. Hindi madali ang pinagdaanan mo mula pagkabata. At ngayon na ang pagkakataon para baguhin mo yon ng tuluyan. Sapat nang nakapagsilbi ka rin sa bayan ng ilang Ipapadala mo sa akin sa UK ang susi ng van. Hindi ko naman magagamit yan doon. Ganito na lang. Bakit hindi mo na lang dalhin muna sa bahay niyo ang sasakyan? At doon ko na lang ipapakuha. Hindi na pala kasi darating ang buyer niyan Bonito. Oh, remembrance naman ni Sherwin para sa'yo. Tsaka galing kay Tito na rin. Brown envelope? Teka, anong laman nito? Uy, grabe naman kayo. Ngayon pa yata ako ninervyusin Ano ka ba? Buksan mo na, pre. Huwag ka lang mahiya. Deserve mo naman yun Teka, lisensya ng van? Mayor, ano pong
Anong ibig sabihin nito? Tinapik ako sa balikat na nung mga sandaling yon ay isang ex-mayor na. Pero para sa akin ay nag-iisang mayor na boss ko. Hanggang sa niyakap na niya ako at nagkaiyakan pa kami. Ay, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nangyari po dito. Nahatak kita sa mga hindi kaaya-aya mga pangyayari na alam kong hindi mo naman basta-basta makakalimutan. Parte na yun ng karanasan ko, Mayor. Kaya ayos lang din. Pero itong ban na ibinigay ninyo, naku, hindi lang ako makikinabang nito. Kung hindi ang buong pamilya po namin. Naku, habang buhay po namin itong ipagpapasalamat. Sa nag-iisang Mayor Esteban, ang astiging alkalde na naging boss namin ni tatay. Sa kasalukuyan, isa po akong truck driver sa Middle East. Ang asawa ko po na si Jessa ang kumumbinsi sa akin na magbahagi ng sulat sa inyo. Avid listener niyo po talaga siya at naimpluwensyahan lang niya akong makinig sa inyo. Pareho po naming ginawang pastime ang makinig sa mga kwentong aswang ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Miss Pinky. Lubos na gumagalang, Bonito.